everyone! Another recipe na naman ang i-share ko sa inyo ngayon guys na pwedeng-pwede nating ipangbenta ngayong paparating ang Pasko. Ito ay ang red velvet cake in a tin can. Ayan, ito kasing mga ganitong packaging guys, ito yung mabenta ngayong Pasko. Hindi rin po tayo gumamit dito ng butter sa ating cake, kaya mas maliit yung puhunan natin dito guys. Kaya wag na nating patatagalin to, tara umpisahan na po natin. Gagawa muna tayo dito ng buttermilk. Dito sa ating measuring cup, naglagay lang ako dito ng 2 teaspoon na white vinegar. Pwede rin pong lemon juice yung gagamitin nyo dito. I-mix lang natin ito guys. Then hahayaan lang muna natin ito sa tabi or i-rest lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, yung ating cocoa powder, at saka yung ating baking powder. I-sift lang natin ito or salain lang natin siya para makasiguro po tayo na wala pong masamang mga buo-buong flour doon sa ating mixture mamaya. I-mix lang natin ito, then set aside na muna natin siya. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating egg whites. I-beat lang natin ito hanggang sa mag-foamy na siya. Then kapag ganyan na yung texture niya guys, ay nakikita nyo na yung mga bubbles, pwede na natin ilagay yung ating sugar. Dahan-dahan lang po. At kapag nalagay na natin lahat ng ating sugar, i-adjust lang natin yung speed sa high, then continue lang natin yung pagbit natin hanggang sa magiging stiff peaks na siya. Ayan guys, pag ganito na siya, nakatayo na yung ating meringue. Ayan, ibig sabihin, ready na ito. Kailangan ma-achieve nyo ito guys, kasi para hindi pumalpak yung inyong cake. Kailangan po maganda po yung pagbit ng ating egg whites or ng ating meringue. Kailangan po tayong tayo siya bago natin ilagay yung ating egg yolks. Pa isa-isa lang po yung paglagay natin. Huwag din po natin kalimutan i-scrape yung side ng ating bowl para yung mga nasa ilalim mahalo po nating maigi. Ayan, kapag na-mix na natin yung ating egg yolk at saka yung ating meringue, isunod na nating lagay ngayon yung ating buttermilk. Ayan, dahan-dahan lang din po yung paglagay natin para hindi po ma-deflate or bumagsak agad yung ating meringue. I-mix lang natin ito. Sunod na rin natin yung ating vanilla at saka yung ating oil. Ganun din po, dahan-dahan lang din po yung paglagay natin sa ating oil. Ilagay na rin natin yung ating red coloring. Ayan, gel type yung ginamit ko dito guys. Bali 1 tablespoon lahat yung nalagay ko dito na red gel coloring. I-mix lang natin ito ulit hanggang sa magpantay na yung kulay ng ating mixture. Lagay na rin natin yung ating dry ingredients. Bali, hinati ko na sa tatlo. Huwag po natin ilagay biglaan or lahat agad dito sa ating mixture para hindi po siya bumagsak. Magbilang lang kayo guys ng mga 5 seconds bago po tayo maglagay ng next batch ng ating dry ingredients. Nag-add pa pala ako dito ng red coloring kasi parang nakulangan ako sa kulay niya. Gumamit na ako dito ng wire whisk guys para hindi na nating ma-overmix yung ating mixture. Basta pag wala na po kayong nakikitang dry flour, ayan, ready na yung inyong mixture, wag nyo na siyang i-overmix. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating aluminum pan. Ayan, bali yung size nito guys, same lang dun sa ginawa nating ube cake nakaraan.
Tinimbang ko siya guys, bali 130 grams yung bawat isa. Itong maliliit na ito, 130 grams yung laman nito guys. Then 300 grams naman dun sa malaki. Basta ang importante guys, kahit anong size ng pan pa yung gagamitin nyo, importante, wag lumagpas dun sa kalahati ng pan yung mixture na ilalagay nyo. Then ito yun naman yung ginawa natin guys, is-swirl lang natin siya para hindi po umumbok yung ating cake. Ayan, ito po yung technique para hindi po siya uumbok. Ayan, is-swirl lang natin siya bago natin siya i-bake. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven, 160 degrees Celsius ng 25 to 30 minutes. Ayan, malalaman naman natin guys kapag luto na yung ating cake, gumamit lang tayo dito ng toothpick. Kapag wala na pong nasamang butter mixture dito sa ating toothpick, ibig sabihin luto na yung ating cake. Ayan, ito naman ay palalamigin lang natin siya ngayon. Ayan, napaka-moist ng ating cake at napaka-lambot niya. Gagawin naman natin ngayon yung kanyang cream cheese or whipped cream cheese frosting. Ibit lang natin yung ating cream cheese hanggang sa mag-alusan lang siya at saka magiging smooth na siya. Huwag nating i-overmix or i-overbeat yung ating cream cheese guys kasi magtutubig siya kapag na-overmix natin siya. Pwede rin po tayong gumamit ng spatula na lang para hindi na natin siya ma-overmix. Huwag na po tayong gumamit ng mixer. Basta i-mix lang natin siya guys hanggang sa magiging smooth at saka creamy na yung texture ng ating cream cheese. Ayan, pag ganito na siya guys, pwede na ito. Huwag na natin siyang i-overmix. Set aside na muna natin ito guys. Ngayon naman ay ibit naman natin ngayon yung ating whipped cream. Ayan, pwede tayong gumamit itong brand na ito guys, yung Everwhip. Pwede rin ito yung ginamit ko dito guys na brand, itong whipping cream. Ayan, bali 1 and 1/2 cup yung ginamit ko dito. Then naglagay na ako dito ng powder sugar at saka yung ating vanilla. I-beat lang natin ito hanggang sa magiging 80% lang yung volume niya. Huwag yung masyadong stiff peaks guys kasi maglalagay pa tayo dito ng cream cheese para hindi po siya ma-overmix kasi kapag na-overmix natin siya guys, yun yung nagtutubig or papalpak yung inyong icing kapag ganun yung gagawin nyo. Ayan, kapag ganito lang siya guys, medyo malambot pa yung ating whipped cream, ilagay na natin yung ating cream cheese para hindi po siya masobrahan ng mix or ma-overbeat. Ayan, i-mix lang natin ito hanggang sa magiging stiff peaks na siya kapag nalagay na natin yung ating cream cheese. Ayan, babantayan nyo rin po yung magiging consistency ng inyong icing kapag yung pwede nyo nang ilagay sa inyong cake or spreadable na siya. Ayan, pwede na yun. Huwag nyo na siyang i-overmix pa para hindi na po pumalpak yung paggawa nyo ng icing. Basta pagka na-mix lang yung cream cheese natin at saka yung ating whipped cream, ayan, pwede na yun guys. Ayan, dapat ganito lang yung magiging consistency ng ating whipped cream cheese icing. Ayan, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating cake. Ayan, spread lang natin siya hanggang sa pumantay lang yung icing natin dito sa ibabaw ng ating cake. Same lang din yung procedure dito sa ating maliliit na cake. Kung gusto nyo makamura dun sa inyong costing, ayan, pwede nyo gamitin yung kanina yung pinakita ko sa inyo guys na Everwhip na whipped cream. Kasi kapag yung purong whipping cream talaga yung gagamitin nyo guys, may kamahalan talaga siya kagaya ng binili ko. Nasa 500 yung bili ko nun. Compare dun sa Everwhip, nasa 200 plus lang yung sa grocery kapag bumili tayo doon. So, mas mababa yung costing guys kapag yun ang gagamitin natin. Same lang din naman, masarap din naman yung Everwhip. Ayan, din naglagay lang din pala ako dito ng border sa gilid ng ating cake. Dito guys, pwede kayo hindi na maglagay ng border dito, then mag-melt lang kayo ng white chocolate, then ilagay nyo siya sa ibabaw ng inyong cake. Parang yung red velvet na dream cake. Dito kasi guys, iba yung ginawa ko dito. Ang ginawa ko ay nag-shave ako ng white chocolate, tsaka ko siya nilagay sa ibabaw. Ayan, ito yung ating chocolate bar, then nag-shinave ko lang siya guys. Ayan, hinati ko siya guys. Dito ko siya nilagay sa kabilang gilid kasi yung kabila naman lalagyan natin siya ng cake crumbs mamaya. Same lang din dito sa ating maliliit na cake. Ganon din yung gagawin natin. Pero depende na sa inyo guys kung paano kayo maglagay ng topping sa inyong cake. Then ito yung tira kong red velvet nakaraan guys. Ayan, binake ko lang pala ito ng 20 minutes para mas lalo siyang magiging pino. Ayan, kapag ganito na siya guys. Pero optional lang naman yung pag-bake. Pwede nyo naman siyang gawing crumbs kahit hindi nyo siya i-bake. Then nilagay ko na yung ating cake crumbs dito sa kabilang gilid ng ating cake. Ayan, gaya ng sinabi ko guys, sa inyo na kung paano kayo maglagay ng topping sa inyong cake. Pwede nyo i-melt yung inyong white chocolate, then tsaka kayo maglagay ng cake crumbs sa ibabaw. Or pwede rin ganito yung gayahin nyo yung ginawa natin. Mas masarap kasi guys kapag may nangunguya tayong crunchy na white chocolate dito sa ating cake. Ito na yung ating cake. Then tatakpan lang natin siya ngayon guys, then i-ref lang natin siya overnight or pwede kahit 6 hours lang. Basta at least medyo malamig siya guys para mag-set lang yung ating
icing kasi yung ginamit natin dito cream cheese at saka yung whipping cream, kaya so kailangan talaga naka-ref siya or chilled siya. Ito na yung ating cake guys. Ayan, chinild ko lang siya ng 5 hours. Then titikpan na natin siya ngayon. Ang masasabi ko lang dito sa cake na ito guys, napakasarap niya at napaka-creamy ng icing niya. Hindi po siya nakakaumay at hindi rin po siya matamis. Yung cake natin napaka-moist at napaka-soft niya yung ating sponge na cake. Then tamang-tama lang yung timpla niya guys, hindi po siya nakakaumay kainin. Ito yung cake guys na kahit mapaparami ka ng kain, hindi ka magsisisi dahil sobrang sarap niya at parang nakaka-addict siya guys. Napakasarap kasi nung icing niya. Para siyang talagang nagme-melt siya sa inyong bibig. Then yung cake natin, sakto lang din yung tamis niya. Itong cake na ito guys, saktong-sakto ito ipang regalo ngayong Pasko at pwede rin po natin ipang giveaways ito. Lalagyan lang natin siya ng ribbon, pagandahin lang natin yung packaging niya. Ayan, sana nagustuhan nyo itong recipe ngayon na i-share ko sa inyo guys. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.